Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi ni Master na handa na siyang sabihin sa ating bida ang nangyari 18 taon ang nakalipas, at sinimulan nga niya ang kanyang kwento matapos nilang mamataan ang mga puppeteers. Ang pagkakaalam nga nila Master nung mga panahong yun, ay mga demonyo sila na nagmula sa ibang daigdig at maaaring magdulot ng kaguluhan sa Earth, kaya naman walang humpay nilang hinabol ang mga puppeteers. Hanggang sa mapagdesisyunan ngang humiwalay ni Zimeng sa kanila. Dahil ayon sa kanya ay nais lamang niyang mabuhay sa loob ng magandang panaginip, at dahil sa matatapos na daw ang kasalukuyang panaginip, ay kailangan na niyang maghanap ng panibagong magandang panaginip. Ang tinutukoy nga niyang magandang panaginip, ay ang buhay nila bilang taga-silbi ng dating hari, pero dahil sa wala na ang dating hari o mawawala na ito, ay sinabi niyang matatapos na ang magandang panaginip. Hanggang sa ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay ginamit ni Zimeng ang kanyang abilidad, at matapos marinig nila Tiger Holder ang sigawan ng mga inaantok umanong kalaban, ay sinabi nito na nagtagumpay si Zimeng, kaya naman kailangan daw nilang magmadali upang makarating ng Luo City agad, ayon na din sa utos sa kanila. Pero bigla ngang dumating ang iba pang miyembro ng Fonts Gang, kung saan ay agad din silang naglunsad ng pag-atake, at ang mga ito nga ay sila Master at kanyang kasamahan, na sinasabing matagal na umano nilang hindi nakikita, ang mga demonyo mula sa ibang daigdig. Agad ngang sinabi ni Yun Yi na mayroong backup ang mga kalaban, at sinabi naman ni Tiger Holder na mga mahihinang nilalang lang daw sila Master, pero dahil sa hindi sila nauubos o masyado silang madami, ay magiging mahirap ito para sa kanila, lalo pa at kailangan nilang ingatan ang box at ang laman nito. Agad na ding nilabas ni Yun Yi ang kanyang puppet, habang sinasabi na lapastangan umano ang mga taga-Fonts Gang na mahihinang nilalang, at habang patungo nga sila Yun Yi Kila Master, ay pinatakas naman na nila si Lei Ju. Sunod ay agad ngang sumugod si Tiger Holder, habang sinasabi na hanggang dito na lang sila at hindi na maaaring magpatuloy pa, pero agad namang pinag-utos ni Master na gumawa sila ng array of formation, upang mahuli umano ang mga puppeteers. Pero sinabi naman ni Yun Yi na nakadepende umano sa abilidad nila, kung talagang mahuhuli nga sila ng mga taga-Fonts Gang sabay atake Kila Master, na madali namang winasak ang pag-atake ni Yun Yi gamit lamang ang kanyang kamao. Agad na ding nag-init ang labanan ng Fonts Gang at puppeteers, dahil sa bawat pag-atake na ginagawa nila Tiger Holder, at nagtitilansakan ang mga taga-Fonts Gang kasabay ng mga pagsabog. At dito nga ay naisip ng lalaking ito, na hindi na umano niya maiiwasan ang pag-atake ng puppeteers sa kanila, at dahil isa nga siyang Formation Master ay hindi siya angkop sa ganitong labanan. Pero matapos makalapit ang isang puppet sa kanya, ay agad naman itong hinarangan ng cultivator mula sa Fonts Gang. Agad na ding tinanong ng cultivator kung hanggang kailan umano niya balak manatili sa kanyang pwesto, kaya naman pinuntahan siya ng kanyang kasamahan upang tulungang tumayo at lumayo sa labanan. Pero bago nga sila tuluyang umalis, ay tinanong pa niya kung namamalik mata lang daw ba sila, sabay sabi na mukhang may tumakbo umano sa likuran ng mga kalaban nila. Sabay tanong na din kung bakit umano mas malalakas na ang mga ginagawa nilang pag-atake ngayon. Hanggang sa maalala niyang mayroon pa umano silang isang kasamahan, sabay tanong kung nasaan na daw ang babae na mayroong dalang isang box, at ang tinutukoy nga niya ay si Lei Ju na kasalukuyang tumatakbo palayo sa nagaganap na labanan. Dito nga ay naalala ni Lei Ju ang utos ni Yun Yi sa kanya, na magtago at gawing harang ang kanyang puppet, dahil kailangan nga daw niyang tumakas habang nilalabanan nila ang Fonts Gang. Sabay sabi na kailangan niyang magtungo agad sa Luo City, upang tapusin ang misyon na binigay sa kanila. Sunod ay sinabi nga ni Master, na tumakbo umano si Lei Ju ng 3 gabi at 3 araw, kung saan ay inabot din ng ilang libong milya ang kanyang tinakbo, hanggang sa tuluyan siyang makarating ng Luo City at daladala ang box. Sabay tanong sa ating bida kung alam ba niya ang nangyari matapos noon, at sinabi nga niyang nakakahiya umano ang Fonts Gang Foundation noon, dahil wala silang laban kay Lei Ju. Matapos nga daw niyang iwan ang box o ang ating bida sa isang ligtas na lugar, ay napalibutan nila si Lei Ju na kasalukuyan ng mag-isa nung gabing yon. At dahil nga daw sa nakita ni Lei Ju na masyado silang madami noon, ay sinabi ni Lei Ju na ang mga lamok at mahihinang nilalang na katulad nila, ay hindi umano kwalipikado upang labanan at patayin siya, kasabay ng pagpatay niya sa kanyang sarili gamit ang sarili niyang espada. Dahilan upang maisip ng ating bida, na nakakabaliw umano ang mga tagasunod ng dating hari, dahil maging ang kanilang kamatayan ay sila pa talaga ang nagdedesisyon. Sunod ay tinanong nga niya si Master,
kung saan nila nilibing ang katawan ni Lei Ju matapos siyang mamatay. At dito ay sinabi ni Master na nakalibing siya sa Baekhyia Mountain, pero wala nga daw nakasulat sa kanyang lapida, gayunpaman ay nakaukit naman daw ang salitang puppeteer sa bandang kaliwa sa ibaba nito. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas sa bahay ng ating bida, ay sinabi ni Xiaoyu na nakabalik na daw siya, at pagpasok nga nito sa kanilang bahay, ay sinabi niyang maayos umano ang kalagay nila Uncle Lee, at bukas ay hahanapin naman niya si Aunt Wang. Pero bigla nga siyang natahimik at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita, matapos niyang makita ang reaksyon at muka ng ating bida, at agad na din niyang tinanong kung nagtungo ba siya kay Master, sabay tanong na din kung may natuklasan ba siya. At dito nga ay sinabi ni Shu, na ang puppeteer umanong nagdala sa kanya sa Luo City ay si Lei Ju, at sinabi nga daw ni Master sa kanya na nakalibing ang kanyang mga labi, sa Baekhyia Mountain. Ganun pala ang nangyari, wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na kailangan umano nilang maghanda ng alak at pagkain, upang bisitahin si Lei Ju sa mga susunod na araw, dahil nais nga daw pasalamatan ni Xiaoyu si Lei Ju, at para na din maghanap ng clue. Kaya naman tinanong ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. At dito nga ay sinabi ni Xiaoyu na hindi ba at mayroong reincarnation ang mga tao, at sa tulong nga daw ng kanyang abilidad ay siguradong mahahanap niya ito. Kaya naman masyado ang tuwa ng ating bida, at sinabi na malamang sa na-reincarnate din si Lei Ju tulad nila. Sunod ay lumapit si Xiaoyu sa ating bida, sabay tanong kung ilang formation ay ang nakuha niya ngayong araw, at agad na din itong sinabi na nais umano niyang makita ang mga formation ay. Pero natahimik nga lang at nagbigay ng negative points ang ating bida, na nakalimutang tanungin ng formation ay na hawak ni Master, kaya naman agad niya itong binalikan, at masyado nga ang gulat ni Master sa kanyang pagdating, habang tinatanong kung bakit siya bumalik, kasabay ng pagtiklop niya sa notebook sa kanyang harapan. Agad na ding nagbigay ng negative points si Master sa kanya, kaya naman sinabi nito na nais lang niyang malaman, kung ano pa daw ang mga tinatago sa kanya ng matanda o ni Master, sabay tanong kung ano ang hawak niya sa kanyang likod, pero sinabi naman ni Master na wala umano at dapat na siyang umuwi. Gayunpaman ay mabilis ngang nagtungo ang ating bida sa kanyang likuran, upang agawin ang notebook na tinatago ni Master, habang sinasabi na wag na siyang pumalag pa dahil wala na siyang magagawa, at gaya nga ng sinabi ng ating bida, ay wala nang nagawa si Master kundi isiga ang pangalang Lu Shu. Agad na ding binuklat ni Shu ang diary ni Master, at dito ay sinabi niyang malalaman ng ating bida ang lahat ngayong araw, kasama na ang kanyang level nang mabuksan niya ang energy ocean niya. Ang unang nabasa nga ni Shu sa diary ni Master, ay ang paghingi niya ng tawad sa kanilang ancestor, dahil habang nagtitipon umano ang ulan sa kanyang energy ocean, ay hindi niya napigil ang matae, kaya naman nanlulumo sa kahihiyan si Master, dahil ang perfect image daw niya dati ay masisira na. Nitong mga nakaraan nga daw ay iniisip na niyang magretiro at bumalik ng Luo City, upang enjoyin na lamang ang kanyang buhay kasama sila Xiaoyu. Pero ngayong nakita na daw ni Shu ang mga nakasulat sa diary niya, ay mukhang hindi pa siya pwedeng magretiro, dahil sigurado umanong hindi siya magkakaroon ng tahimik na buhay kasama ang ating bida. At bago pa nga tuluyang makita ni Shu ang lahat, ay sinabi nito na ang lahat ng mga sinabi niya sa ating bida, ay para ma-motivate siya sa kanyang cultivation at huwag pang hinaan ng loob. Tama-tama, wika naman ni Shu, sabay tanong kung ano daw ang kinain ni Master nung magtipon ng ulan sa kanyang energy ocean, at kung bakit hindi niya napigil ang matae nung mga panahong yon, pero nanggigil lang naman si Master sa galit niya sa ating bida, habang tinatanong kung bakit ba siya bumalik. At dito nga ay sinabi ni Shu na alam niyang mayroong formation ay na hawak si Master, sabay sabi na mas mainam kung ibigay niya ito sa ating bida, upang masigurado na walang mangyayari at hindi ito mawawala. Pero tinanong lang naman ni Master kung ano ang plano ni Shu, sabay tanong na din kung muli pa ba niyang makikita at mahahawakan ng formation ay, matapos niya itong ipatago sa ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu na mukhang mali ang iniisip ni Master, dahil ayon nga daw sa intelligence ng Dragnet and Snares, ay mayroong mga slave lord mula sa Luniverse ang naghahanap sa mga formation eye, at ginagawa lang niya ito upang panatilihing ligtas ang formation eye. Habang iniisip na, alam naman na daw niyang nakabalik na ang slave lord na yun sa Luniverse, habang si Master naman ay napapatanong sa kanyang sarili, kung ang umatake daw kaya nung nakaraan ay ang tinutukoy ng ating bida. Na sinabing sa totoo lang umano, ay hindi niya kailangang ibigay ang formation eye kay Shu, dahil nais lang naman niya itong hiramin upang muling siyasatin ang ruin,
sabay tanong kung nakita na ba ni Master ang pintuan sa Formation I. Walang pintuan para sa'yo, wika naman ni Master, at ang ibig nga daw niyang sabihin, ay hindi niya ipapahiram sa ating bida ang Formation I na hawak niya, kaya naman nga ang ating bida. At agad na nga lang sinabi ng ating bida, na papasukin umano siya ni Master sa loob ng ruin na yon, kapalit ng isang sekreto, pero sinabi naman ni Master na kailangan niyang mag-isip ng mabuti bago magsalita, sabay sabi na wag siyang lolokohin, dahil sisiguruhin niyang hinding-hindi na makikita ni Shu ang Formation I. Huwag kang mag-alala at hindi ako nagbibiro sa sekretong nais kong sabihin, wika naman ni Shu, na agad nilabas ang kanyang mga flying sword, at sunod ay pinalabas at hinuli nga niya ang kanyang mga sword spirit, sabay pinakita ito kay Master na masyado ang gulat. At dito nga ay sinabi ni Shu na ito ang sekreto na nais niyang ibahagi, dahil pwede daw nilang wasakin ang Snow Mountain ng ilang ulit, sabay sabi na 2 beses na niya itong winasak, at hindi niya alam kung ilan ang limitasyon. Agad namang tinanong ni Master kung paano daw niyang naisip ang bagay na yun, dahil ang unang pagwasak nga daw niya sa Snow Mountain, ay mauunawaan ni Master, pero ang muli pa nga daw niyang pagwasak sa Snow Mountain, ay tila kabaliwan naman na. Pero sinabi naman ni Shu na napag-trypan lang umano niya, sabay sabi na muli niyang wawasakin ng 3 beses ang Snow Mountain, sa tamang panahon at nais nga daw niyang gamiting secret weapon ang mga sword spirit. Kaya naman tinanong na lang ni Master, kung ano umano ang abilidad ng pangalawang sword spirit ng ating bida, na sinabing may kakayahan daw na makakontrol ng espada ang pangalawang sword spirit, dahilan upang sabihin ni Master na parang nais na daw niyang simulan, ang muling pagwasak sa kanyang Snow Mountain. Pero ang hindi niya alam, ay pagsipa sa itlog ang abilidad ng pangalawang sword spirit ng ating bida. Ilang sandali pa, ay sinabi ni Master na ang pag-uusap daw nila ngayon, ay nagpapaalala sa mga nagiging pag-uusap nila, nung mga panahong sa Luo City pa siya nakatira. Pero sinabi lang naman ni Shu na makapal umano ang mukha ni Master, dahil siya nga daw ang laging nanloloko sa ating bida, sabay sabi na seryoso siya sa abilidad ng pangalawang sword spirit. At bigla ngang nanghingi ng tawad si Master sa ating bida, dahil umano sa nangyari sa puppeteer, sabay sabi na lagi umano niyang naiisip at nararamdaman, na kailangan niyang humingi ng patawad sa ating bida, dahil ang bagay o pangyayaring yun, ay nagsisilbing tinik sa kanyang dibdib. Pero sinabi naman ni Shu na sa totoo lang umano, ay magsisinungaling siya kung sasabihin niyang kalimutan na nila ang bagay na yun. Dahil kahit hindi nga daw niya nakita ang mukha ni Leiju, ay nai-imagine at nararamdaman naman niya ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya, nung mga panahong hinahabol siya ng Fonts Gang, at nung mga oras na kailangan na niyang harapin ang kanyang kamatayan. Sinabi nga din ni Shu, na maaari naman daw sanang binigay na lang siya ni Leiju kila Master noon, pero mas pinili at pinahalagahan pa din niya si Shu nung mga panahong yon, kaysa sa sarili niyang buhay. Namatay siya ng dahil sa akin, dahil sa Fonts Gang Foundation at dahil sa mastermind sa Looniverse, wika pa nga ng ating bida. Hindi ako magbabait-baitan at sasabihing mapapatawad ko ang lahat ngayon, dahil si Leiju ang namatay, wika pa nga niya, kaya wala umano siyang karapatan na magpatawad sa ngalan ni Leiju, sabay sabi na muli na lang nilang pag-usapan ito, matapos ang lahat ng kanilang mga kailangang harapin. Pero sinabi naman ni Master, na anumang oras ay pwede siyang puntahan ni Shu kung nais niyang maghiganti, sabay sabi na nakapagdesisyon na siya, at matapos nga daw ng mga ginagawa niya dito sa Australia, ay magretiro na siya at mamumuhay ng tahimik sa Luo City. Sunod ay ginamit nga ni Master ang kanyang space ring, at nilabas ang Formation I na hawak niya, habang sinasabi na hindi umano sandata ang isang ito, dahil mas mukha itong martilyo ni Thor, martilyo ng craftsman. Agad na ding sinabi ni Master na ibibigay na niya ito kay Shu, dahil wala naman daw itong silbi sa kanya, habang si Shu naman ay tinanong lang kung ano umano, ang itsura ng ruin na napasok ni Master sa Laos. At matapos nang mahawakan ng ating bida ang martilyo, ay napansin niya ang pangalan ni Li Shang na nakaukit dito, kaya malamang umano sa gawa ni Li Shang ang bagay na ito. Sunod ay tinanong ni Master, kung nabalitaan daw ba ni Shu ang pangyayari nang magbukas ang ruin sa Laos, kung saan ay halos masunod umano ang buong Vietnam dahil sa ruin. Ang ruin na yun ay tila isang malaking lutuan, wika pa nga ni Master, dahil wala umanong kahit isang nabubuhay sa lugar na yun, at tanging ang mga nagbabaga at nagliliyab na apoy, mga natunaw na bakal, at iba't ibang uri ng mga bundok ng metal ang nasa loob. Pero hindi nga daw ang ruin ang pinakamapanganib noon, kundi si Yishaw na masyado daw pakialamero,
At kung hindi nga lang daw nakikialam at gumagawa ng kalokohan si Ye Xiao noon, ay siguradong hindi siya nahirapang kunin ng Formation I. Habang ang ating bida naman ay biglang nangiti, dahil matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Master, ay naisip nito na nahanap na niya ang lugar, kung saan tinago ng dating hari ang mga materials na kailangan nila. Sunod ay sinabi ni Shu na bukas palad niyang tatanggapin ang Formation I na ito, dahil talagang kailangan daw niya ito ngayon, sabay sabi na malapit nang magbukas ang portal o space channel sa Longmen Mountain. At nais nga daw niyang bumalik ng Luniverse, para harapin ang mastermind at kanyang mga kaaway, at ang mga resource at materials nga daw sa loob ng ruin na ito, ay kailangan ng ating bida upang gumawa ng mga artifacts, para tumaas na din ang pag-asa nilang manalo. Kailangan mo ba talagang magtungo ng Luniverse? Tanong naman ni Master, pero sinabi lang naman ni Shu, na matapos umano ang lahat ng kailangan niyang gawin sa Luniverse, ay muli siyang babalik ng Earth at muli din silang magiging magkapit-bahay. Agad nga din niyang sinabi na kahit saan umano pumunta ang Dragnet na tulad niya, ay mananatili pa din siyang parte ng Dragnet and Snares. At sinabi nga niya na siya si Lu Shu ang 9th Dragnet, at sa ngalan ng Dragnet and Snares ay muli niyang iniimbitahan na sumali si Master, dahil hanggang ngayon ay bakante pa ang posisyon ng 8th Dragnet, at hinihintay siya nito. Dito ay bahagyangang natahimik si Master, at naisip na kapareho umano ito ng pangyayari noon, at ang tanging nagbago nga lang daw, ay ang taong nag-iimbita na sumali siya ng Dragnet and Snares, dahil dati ay si Nieting ang nag-iimbita sa kanya, pero ngayon ay si Lu Shu na nga daw. Naisip nga din niya na noon, ay iniimbitahan niya si Lu Shu na sumali ng Funds Gang, pero hindi nga daw siya nagtagumpay, at ngayon ay baliktad na nga daw ang pangyayari, dahil si Lu Shu naman ang nag-iimbita sa kanya na sumali sa Dragnet and Snares. Na hindi naman niya tinanggihan, at matapos na silang magkamayan, ay sinabi ni Master na pumapayag na siyang sumali sa Dragnet and Snare, kasabay ng pagtanggap niya sa posisyon bilang 8th Dragnet. Samantala matapos namang makita ni Xiao Yu ang ating bida, ay sinabi nito na handa na ang pagkain at magsasandok na daw siya ng pagkain ni Shu, na sinabi namang nahanap na niya ang ruin, kung saan tinago ng dating hari ang mga minerals na kailangan nila, kaya magtutungo daw siya kay Li Sheng matapos siyang kumain. Hanggang sa mapansin nga ni Shu na mayroong kakaiba kay Zuan, kaya naman agad niyang tinanong kung ano ang gumugulo sa kanyang isipan, pero tinanong lang naman ni Zuan na halata daw bang may problema siya. At sinabi nga ni Shu na halata umano, dahil sa mangkok ng squirrel na siya kumukuha ng kanyang pagkain, dahilan upang sabihin ng squirrel na tigilan niya ang pagnanakaw sa pagkain nito, sabay tanong kung tao daw ba talaga si Zuan. Agad namang binaba ni Zuan ang chopstick niya, at sinabi na hindi naman seryoso ang kanyang iniisip, sabay sabi na kailangan niyang umalis ng ilang araw, dahil mayroon nga daw nagtungo dito sa Luo City upang sunduin siya, pero hindi pa niya alam kung sino yun, o kung sino ang susando sa kanya. At dito nga ay naisip ni Shu, na nais umano ni Tandang Bailey na pamunuan at pangunahan ni Zuan ang pamilya nila, pero ang pamilya nga daw ni Zuan ay mukhang hindi pa nakakapagdesisyon. Agad na nga lang ding sinabi ni Shu na problema umano ito ng pamilya nila, kaya naman mas mainam kung mag-isip muna siya, bago gumawa ng desisyon. Samantala sa Dragon Gate naman, ay masyado na ang antok at pagod ng mga matatandang ito, kaya naman hindi na nakatiis si Li Sheng at sinipa na ang isa sa puwet. Habang tinatanong kung ano daw ang mali sa kanila, dahil ilang araw na silang tinuturuan ni Li Sheng, pero tila wala silang natututunan, sabay sabi na kailangan nilang sundin ang training plan na ginawa niya, at walang pwedeng magreklamo. Pero bigla namang lumapit ang isang matanda, at sinabi nga nito na hindi na umano sila mga bata, at hindi nila kaya ang tuloy-tuloy na striktong patuturo niya. Talaga bang hindi na kayo bata? Wika naman ni Li Sheng, sabay tanong kung ilang taon na ba siya. At sinabi nga nito na malapit na umano siyang mag-70, kaya naman bigla siyang tinorehan ni Li Sheng, habang sinasabi na mag-70 ka pa lang pala, samantala nung nabubuhay pa ako ay 900 years old ako. Pero bigla nga din silang napalingon, nang tanungin ng ating bida kung bakit ganito ang trato niya sa mga artifact experts, sabay sabi na malaki na ang pinagbago ng panahon, kaya hindi na niya pwedeng gamitin ang pamamaraan ng pagtuturo ng apprentice noon, bawal kang manuntok at mangsipa. Wika pa nga ng ating bida, at kailangan nga daw niyang maging sibilisado at sumabay sa makabagong panahon.